Magandang araw po sa inyong lahat. This is Cherry Flores po at nandito po tayo ngayon sa Sahaya San Pascual, which is located along Alitagtag San Pascual Road, Barangay Hilirang, Kawayan, San Pascual, Batangas. Ito po ay nasa 3.5 minutes drive lang po mula po sa Bawan, Batangas City at San Pascual na diversion road po. So currently, itong nakikita nyo po, ito po yung ating development sa phase 1 ng Sahaya po. As you can see po ay napakarami na pong nakatayo, no? So mga 95% po yata ay constructed na dito. May ilang units na lang na for construction or ongoing construction. Pero this year din yung turnover. So ito yung ating amenity area, no? So yan yung playground na medyo malawak din yung ating playground. Then ito yung ating full court na basketball court. So, which is maganda yung pagkakagawa ng ating basketball court, no? Tapos may mga bench din siya sa gilid po ng court. And then, aside from this basketball court, meron tayong sa gilid niya, meron tayong parang, kung gusto nyong yung parang boxing na exercise, ayan, meron po tayo dyan. Halos facing po siya sa clubhouse. Then, aside from that, meron din po tayong chapel na andun po sa gilid ng clubhouse. Ito po, chapel po yan. And then clubhouse and then office po ng HOA po ng Ecoverde Sahaya San Pascual po. So, kumbaga, yung amenities dito ay, hindi siya tinipid, no? Talagang may class po siya. So, minsan kasi, pag mga ganitong klaseng development, parang tinitipid nila sa amenities. Dito po ay mafe-feel nyo pa rin na with class yung ating amenities po. So, wala po tayong swimming pool dito, no? Sa development na ito. So, as you can see, no, napakarami na rin pong nakatira dito sa ating phase 1. So, meron po tayong itatayo dito sa Ecoverde Sahaya. Phase 2 naman po ito. Pero yung itsura ng mga bahay po ay mas naiba po yung itsura. Parang mas naging modern po yung kanyang itsura. Tapos, ganun pa rin, townhouse pa rin po siya. So, papakita ko po sa inyo mamaya kung ano yung itsura, no? So, this one, ito yung itsura ng bagong townhouse na itatayo po dito sa phase 2, no? Ng Ecoverde Sahaya. Bali, main road pa rin naman siya. Dire-diretso yung main road. Tapos, sa bandang dulo ng main road, nandun po itong location ng ating phase 2 po. So, para sa mga naghahanap pa po ng affordable na bahay po na 3 bedrooms at kumpleto na sa turnover, malamang baka ito na po yung bahay na hinahanap nyo. So, pwede po ito sa Pag-ibig, pwede rin po sa bank. So, regarding po naman sa bangko, usual kasi ang iniisip ng mga buyers, wala akong existing na savings dyan or account dyan sa certain banks na yan, baka hindi ako ma-approve, which is mali po yun, kasi si bank po, regardless kung meron po kayong existing savings or wala, ang tinitingnan po nila always is yung income documents ng client. So kung ang income po ay pasok po doon sa required income na sinet ng bangko, wala po kayong dapat i-worry. Automatic po yon na ma-approve po tayo. Basta pasok yung income, tapos maipoprovide din po natin yung mga necessary na documents na hihingin po. So, yun lang naman. Income documents, 2 valid government IDs, tapos yung mga birth certificate, Senomar. So, ang hindi lang pwede sa bangko po is yung complicated yung yung marital status, yung for example, yung hiwalay sa asawa pero hindi legally separated, medyo magkakaproblema po tayo sa documents po noon. So, sa bangko naman po, allowed, halimbawa po na yung salary required ay medyo bitin po, pwede mo naman po tayong mag-add ng co-borrower. So, 1 to 2 co-borrowers po ay allowed po yun. So, first unit po na titingnan natin dito ay si Inner Unit Townhouse po. Ito po ay 3 bedrooms
pero may isang toilet and bath po siya. Pero may extra provision po yung space sa second floor na area na pwedeng maging additional toilet and bath. So ito po ay may floor area na 57.90 square meters, tapos may minimum lot area na 44 square meters. Bali ang lot area ng inner unit po natin na 44 square meters, ito po pala ay standard po, no. So lahat ng inner unit po ay 44 square meters, pero depende pa rin po sa haba ng ng frontage ng bahay. Minsan kasi lumalampas sa 44 square meters po, pero standard po itong 44 square meters. So ito po yung ating common toilet and bath nandito po sa ground floor. Itong nakikita nyo po yung kung saan ko po kayo tinutour ngayon, ito po ay actual turnover po, So wala pong dito, wala pong ibang gamit na nakalagay. So actual turnover po talaga ito. So kung ano yung nakikita nyo dito, ganito po once na i-deliver ang unit sa inyo. So yung ating hagdanan po ay buhos po yun, semento po yun, kaya matibay po yan. So ito yung first bedroom natin, facing sa frontage ng bahay, no. So ayan. Tapos ito yung second bedroom natin dito sa na to. Actually, itong dalawang bedroom na to sa front ng bahay, kung iilan lang naman po kayong nakatira sa bahay, pwede nyo po siyang ipag-combine kasi yung partition niya naman po ay hindi po buhos. So ito po yung third room, no. Yan, sa bandang likod naman po ito. Tapos itong, 'di ba, meron siyang hallway. Kapag idiretso natin sa portion ng bintana na 'yan, pwede kasi nating butasin 'yan, no, once na ma-turn over na po yung unit sa inyo. So pwede yung space na 'yan sa taas nito, pwede po yang gawing additional na toilet. Yung baba po kasi noon ay toilet din, So pwedeng mag-additional tayo ng toilet sa taas na part na 'yon na sinasabi ko. So ito po yung ating computation, na True Pag-ibig. So, ang ating discounted price po ay 2,733,000 po. Ang ating total down payment po ay 154. Pwede siyang bayaran ng 9 months, kaya ang monthly ay 17,111.11. Tapos, ang loanable amount po ay 2.5 million. Yung ating loan amount po ay pwede po siyang bayaran up to 30 years po. Ang monthly po in 30 years ay 15,879 po. So, kung ilang years or term po ang pagbabayad sa loanable amount po ay nakadepende po yun sa age ng client, no? So, kung halimbawa po ay medyo may edad na po kayo, halimbawa 40 years old po, so possibly po ay 20 to 25 years na lang po kayo, pwede po. Pero kung halimbawa bata pa naman po kayo, pwede pa po yan, maximum natin ang 30 years. So, ang next computation po natin ay through bank financing, no? So, ito po ay particularly sa RCBC Bank gawa ng mas maliit po yung required down payment ng RCBC Bank. So, ang total down payment ng through RCBC ay 122,400, payable po siya ng 9 months. Tapos, ang monthly in 9 months ay 13,600 lang. So, ang loanable amount ay medyo nag-adjust compare sa Pag-ibig kasi mas maliit yung down payment na required dito. So 2.6 yung loanable amount, in 30 years ay 16,501 po per month. So minimum required income po dito ay 47,000 po. So co-borrower po ay allowed dito, maximum po up to 2 co-borrowers po. Same with Pag-ibig, maximum po up to 2 co-borrowers. Regarding pala sa co-borrower po, pagdating sa bank po, kailangan po up to second degree na kamag-anak. Kung sa Pag-ibig naman po, ay kahit sino, hindi kailangan kamag-anak, pwedeng katrabaho, kakilala, as long as meron pong Pag-ibig or Pag-ibig member po sila, pwede po silang maging co-borrower ninyo. So if ever po na nagustuhan nyo po yung bahay na to, ay i-direct contact nyo po ako sa aking number na nasa taas. Viber and WhatsApp po, pwede po yan, 0975-576-0927 po. Pwede nyo rin po akong i-contact sa Globe kasi naka-Globe po yan. So, ito po, yung nakikita nyo po sa ating garahe and tsaka yung sa steps po na yan na nakasemento na, ay actual turnover din po yan, kasama po yan.
Ang wala lang po dito is yung gate po no sa harapan po. So kayo na po yung magpapagawa. Next unit po na i-discuss sa inyo ay end or corner unit po na 3-bedroom townhouse. So ang end at saka corner unit po ay same lang sila ng floor area no. Same lang din po sila ng turnover finish po. Ang kinaibahan lang po nila, ang end unit kasi ay 66 square meters ang standard na lot area. Pero kapag corner po, ay mas mataas po yung kanyang lot area. For example, sa model unit po na to, ang pinaka-exact or actual na lot area po nito ay 76 square meters po. So, mas malaki po siya. Mayroon pa siyang extra po, no? So, pwede siyang maging future expansion in the future. Once na po na turn over na sa inyo ang unit, pwede na kayong allowed na mag-expansion, mag-gate and fence. So, again, hindi po kasama ang gate and fence dito sa unit po na to, no? Pero yung mga steps na yan na nakikita nyo, tapos yung cement finish po sa part ng garahe po ay kasama po siya. So, ayan. Pati yung may mga graba na or gravel po na nandito sa mga steps po, kasama po yan. So, this is the actual turnover for the end or corner unit po, no? So, in terms of floor area, same lang sila ng floor area ng inner unit. 57.90 square meters pa din. Ang wala lang sa inner unit, wala po yung sliding. Dito po sa end or corner, meron po siyang sliding. Ayan. Tapos, mas malawak din po yung service area nitong end or corner unit kasi mas malaki yung lot area. So, same lang din sila ng laki ng ng CR. So, ito yung actual turnover din ng ating kitchen. Ayan, yung sliding na yan yung pwedeng maging access natin sa future expansion nyo sa gilid po. So, again, ang ating stairs po ay po ito, no, buhos po yan or semento po yan mula ground floor up to second floor. So, let's go dito sa second floor. So, meron tayong hallway, same with the inner unit, papunta po sa 3 kwarto. So, dito muna tayo sa kwarto na nasa front ng bahay. So, ito po yung bedroom 1. So, malalaki rin yung kanyang bintana. And then, ito yung bedroom 2 natin. Same with the size ng bedroom dun sa townhouse na inner natin, no? So, dalawa yung bintana naman niya. So, kung gusto nyo i-combine, pwede nyo i-combine kasi drywall partition lang naman siya. So, ito yung third and final na bedroom po na nasa likod na part ng bahay. So, dalawa naman yung kanyang bintana. Yung bintana po na ito na nasa likod na part ay pwede po itong magiging door access sa toilet na ipapadagdag nyo po. Yung portion na po na yan na nakikita nyo sa baba ay sa CR po yan. So, pwede po tayong magdagdag pa ng isang CR once na turn over na po sa inyo ang bahay. So, any changes po sa unit po ay after na po na ma-turn over. Ito naman po yung ating computation na nakabase sa end unit po, no? So, ang minimum na lot area ng end unit natin ay 66 square meters po. Tapos, ang floor area ay the same with the inner lang na 57.90 square meters. So, ang total contract price po nito ay 3.1 million. Ang total down payment na through Pag-ibig ay 294,000 payable in 9 months, which is nasa 32,666 lang po siya. Ang loanable amount po ay 2.8 million in 30 years ay 17,326 ang monthly. Tapos ang minimum required income ay 49,504. So, co-borrower is allowed po, maximum of 2 co-borrowers po. At hindi kailangan po nakamag-anak. So, okay lang nakatrabaho, kakilala, as long as meron silang Pag-ibig or Pag-ibig member po sila. Or willing din po sila tumulong na mag-provide ng requirements. Next computation po natin is through bank financing, particularly po sa RCBC Bank. So, same po ang unit nito, end unit, tapos ang lot area ay 66 square meters po. So, ang pinaka-total contract price po ay 3.1 million. Ang reservation fee ay 20,000 po. Ibinawas na natin sa pinaka-total contract price. So, ang down payment po ng kapag through bank ay mas mababa po if i-compare po natin sa Pag-ibig na nasa 200,000 mahigit. Ito po, ang total down payment lang ay 136,400 tapos 9 months to pay siya.
Ang monthly in 9 months ay 15,155. So, napaka-affordable lang, no, if i-compare natin sa 32,000 na True Pag-ibig. So, ang loanable amount nito ay 2.9 million, mas mataas, mas malaki compare sa Pag-ibig na loanable amount. In 30 years, 18,782 ang monthly. So, ang minimum required income nito ay mas mataas, nasa 53,664 since na malaki yung loanable amount. So, ang co-borrower po dito is allowed maximum of 2 co-borrowers. Ang kailangan po dito ay kamag-anak po since na nakatubang po ito. So, up to second degree po na kamag-anak ang kailangan po kapag through bank financing po tayo, no? So, regardless kung locally employed o FW, ganyan. At kung ikaw ay interesado sa end unit or corner unit na ganitong bahay po mismo, ay mag-message po kayo sa akin. Ang aking Facebook account ay Chari Mar Flores po. And then yung aking Viber and WhatsApp number ay 0975-576-0927 po. So, napakaganda ng turnover finishes ng bahay po na to, no? So, ano pang inaantay nyo? Mag-schedule ka na ng viewing. So, ito yung kanina nag-drone shot tayo, no, na regarding din sa amenity area. Sa baba, ito po yung pinaka amenity area natin. So, mukhang maliit sa taas, pero kapag nandito po kayo sa baba ay napakalawak po ng ating playground area. Ayan. So, hindi lang siya basta-basta playground na tulad ng iba na parang slide-slide lang yung meron, no? So, meron pang ibang activity na pwedeng magawa sa ating playground. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na unusual na amenity, no, na wala naman sa iba. Ayan yung ating multipurpose na clubhouse, no, tapos nandyan rin yung ating chapel and then yung ating office ng homeowners po. So if ever na interesado po kayo sa property po na to, ay i-message nyo lang po ako directly para mag-schedule po tayo ng ating viewing po. Meron na po tayong makikitang model unit para sa ating phase 2 po. Makikita nyo na po ito ng actual. So, tara po, mag-schedule po tayo doon sa site po. Again, this is Charimar Flores po, ang inyong licensed broker. And magkita-kita po tayo sa site po. See you!